Hi guys, I'm Chelvin Joshua A. Cubillas and BSIT student, third year college, and I'm gonna explain why SQL Alchemy is useful in Flask application. So, SQL Alchemy is invaluable in Flask application because it simplifies database interactions through object relational mapping. Instead of writing raw SQL, developers work with Python objects, making code more readable, maintainable, and secure by preventing SQL injections vulnerabilities. SQL Alchemy maps these objects to database tables, allowing developers to interact with data in a natural, object-oriented way and easily manage complex relationships between tables. Furthermore, it provides database portability, enabling switching between different database systems with minimal code changes. The Flask SQL Alchemy extension seamlessly integrates SQL Alchemy into Flask applications, streamlining setup, configuration, and common database operations, making it the preferred method for database interaction in Flask. So, karon guys is mag-tutorial ko about unsaon pag buhat sa Python Flask or Flask SQL Alchemy. No? So, let's start. Hi guys, karon is magbuhat ta og database sa Flask Python. So, atong una buhaton is atong i-activate ang virtual environment. No? So, ang ako na naman, so, itudlo lang na ako kung saon. Pinakauna to, una buhaton is Python -mbnv pagkahumanan na guys is kinahanglan na to siya i-activate, no? So atong button is bnb scripts o activate. So pag-activate ano niya guys, so natin makita din no nga ni green siya, so bnb. Pagkahumanan na is moadto ta sa face na to ha. So nana makita nato diri SQL Alchemy now Flask na naman na good nagkuha na kagain na. So sa pag-install og kuan SQL Alchemy is kuan pip install Flask, then -k in SQL Alchemy. So naka-install naman ko, okay na siya guys, no? So karon magbuhat ta og code na to Flask na utangan niya to database using SQL Alchemy. So ang atong una buhaton guys is og wa kay extension sa SQL viewer kani siya SQLite viewer, then SQLite is kinahanglan ka mag-install kay para makita na mo ang imong database, no? Na ibuhat. So karon is magbuhat atag code. So from Flask import Flask, then from Flask ato na dayong butang si SQL Alchemy, then import SQL Alchemy. No? So after is from Flask, from SQL Alchemy .org space import declarative base, no? Then after ana is map, then map column,
sa kaapat nga lines is from SQL Alchemy import. So ang sa database guys is mag-use naman tag integer ug string, no? So using SQL Alchemy, kinahanglan nato siya i-import ang integer and string. So ang gamit aning kuan guys, declarative base is mo na siya ang magkuan gani. So mag-locate sa class gani, siya ang magbuhat sa kuan base, declarative base ug unsa ang atong gamiton gani. Nya ang sa map guys, siya ang mag-map sa atong SQL or database. Nya map column. So after ana guys is proceed na tano up plus then name. After ana is proceed na ta sa app.config na di nakapulog tayo. Then secret key ang pasabot sa atong kuan guys, secret key is mo na ang password sa atong database. So ang atong ibutang nga password diri depende ra na sa imo, pero ang na kuan na nako is ang nasabtan gid nako, no, is stress out. So another na pud tanaw app.config then app.config SQL Alchemy database. Muna na siya atong database, no? After ana is atong ibutan diri ang pangalan sa atong database. So para ma-locate niya atong ibutang ang kani SQLite is mo ni siya plus atong extension ni atong i-download SQLite viewer na nagamit. So ang atong ipangalan is Jelvin.database or DB, no? Then app.config then SQL Alchemy. Buta na ta diri og track guys para makuan gyud nato, matrack nato gasa dapit siya. Then modification, then mabutang na ta og false. After ana is buhat ta class base then declarative base then ato siyang i-pass. Meaning ani guys is para dili mag-error ang imong code, ato siyang i-pass. Ang pasabot aning pass guys is mo na siya ang sa Python, mo na siya ang comment gani ka na magkuan tag hashtag ba. After ana is buta na nato tong database diri db.sql alchemy then model class equals ang atong gigamit is base man, no? So mo na atong ibutang. So after ana is db or database that init or init then app. So ano siya na, kaya ang atong nakapangalan sa atong kuan guys, so kung sila nakapangalan sa atong folder sa ani nga file is mo po dato ibutan diri na yung explanation. Then class user
Then ato na siyang bali tawagon na nato no ang DB model no, database model. So after ana is pabutang na to diri og kani variable gani og sa tong database naman tay prasa ng name, last name, middle name, nya contact. So akong ibutang diri is ang una is ang ID sa user or ID sa kana ganing tao. So para makuha na to is mag-map na ta diri map, tapos ato siyang ang pasabot ani no kaning int no, so integer siya no, ang ID is integer man, pwede man ta mukuha og number ana kaya ang integer is convert na siya sa number, ang string is sa mga letters or names nga na. So equals map para ma-map nato siya column, then primary key na to is true gid na siya no, then auto increment true gyapon, then ang sa last na to is unique siya. After ani is pwede na tamugutan sa ato ang if name. So ang pasabot sa if name guys is first name. So ato siyang i-map, and then unsa man ni siya klase, ang first name is string. So ato ibutan diri guys is str. Then sa middle name name ora gyapon na ato siyang i-map, ibutan na to yung kuan nga is string siya. Last name magyapon na to siya, then str na. After ani is contact, adi na ta diretso na lang ta sa kuan sa tawag ani kana lang siyang example para makita na to ang generate niya sa database using Python Flask. Nagisudlan din nato sa database using SQL Alchemy. So ato ibutang diri ano is with app ato mapangalan na sa one folder no, context, then db.create all, buhaton ni database ang kaning mga ibutang na to diri sa kani first name, ID, name. So after na is magkuha na ta if name nga kay generate siya diretso name guys app that run debug equals true. So wala ni siya guys no, ang atong database nga gibuhat Python Flask using ato siyang gibutangan o database using the SQL Alchemy. So ato siyang i-save, then after that so sa terminal to activate our virtual environment, so ato siyang i-activate no, BNB scripts libat na guys, scripts activate. So na-activate na nato no, so pwede na ta magpara na ni para
makita na to if ligana ba ang atong database nga gibuhat sa atong Python Plus. So kung mga mo asa na to makitaan is diri asa dapit gani kaning SQL Alchemy na folder nga akong gibuhat. Sa taas na is mo generate siya o katong database nga atong gibuhat no nga ang nakapangalan is Trilbin. So ato siyang i-run. Run guys ha. So naana. Pag tanaw na to guys is generate diri ang instance. So ato para ma-check na to if na okay na ba ang atong database nga gibuhat is ato ni siyang i-click, then makita ninyo diri sa atong gibuhat nga code is na chilbin.db. So chilbin.database. So mo ning database na atong gibuhat na folder para mo-generate siya dito sa folder gani padong sa folder using the Python Plus. Nag-apply na to og SQL Alchemy para makabuhat og database. So ato siyang i-click, then sa akong gistorya gay na is para makita na to ang database, na-download tag SQLite viewer. So ato ni i-click no para makita na to. So naana siya tables ang atong gibuhat nga ID, first name, middle name, and last name. So mao na siya guys ang kuan ang SQL Alchemy using Python Plus. Ato siyang gibuhatan o database gani using the SQL Alchemy. So I hope guys na inyong nasabtan, and that's all. Thank you.